na dapat ay namamahinga na sa himlayan. Pero sa halip na sila'y bigyan ng katahimikan, maging sila ay biktima ng paglapastangan. Mga patay na nirerentahan para pagkakitaan. Mga patay na umunoy ginagahasa at pinagsasamantalahan. Sa aming special report ngayong gabi, alamin kung bakit tila di napapakalagaan ang karapatan ng mga yumao sa ilang iligal na gawaing aming natuklasan. Kilala ang mga Pilipino sa mataas na pagkilala sa mga yumao. Lahat ng paggalang ibinibigay hanggang sa kanilang huling hantungan. Pero may ilang pagkakataon na ang mga wala ng buhay nilalapastangan at pinagsasamantalahan. Habang nababalot ng katahimikan ng gabi, isang makapanindig balahibong pangyayari ang naganap dito sa sementeryo. Bukas ang isang nicho at kabaong, nagkalat ang mga damit, at ilang metro pa isang hubad na bangkay. Ang katawan ng 15 taong gulang na dalaga na dapat ay nananahimik na sa libingan, binulabog, nilapastangan at di umano'y ginahasa. Galit ang naramdaman ni Mang Rolando, hindi niya tunay na pangalan, sa ginawa sa kanyang anak na itatago natin sa pangalang Karina. Masakit ang nararamdaman ko sa anak ko na tulad yung ginawa nila na parang binaboy nila. Ang alam ko ay nakasipti na yung anak ko. Linabas pa rin sa sarili ng litso. Namatay ang dalaga matapos masagasaan ng humaharurot na motor habang papauwi raw sa kanilang bahay. Masaklap na nga raw ang kamatayan ng anak, mas lalo pa itong pinabigat ng paglapastangan sa kanya habang nasa libingan. Ang gusto ko sana, kaso yung anak ko, mabigyan ng katarungan para sila ay managot din yung ginawa nila sa anak ko. Hinanakit pa ni Rolando, dapat ay hindi raw naganap ang malagim na pangyayaring ito kung may sapat lang na seguridad sa sementeryo. Dapat lang na may gwardiya dito sa aming cemetery. Kung sila ay justisya, dapat libutin nila lahat ng barangay sana. Nagkakandak po kami ng mga police visibility doon sa area. Nagpapatrol po kami yung sa mga holy hour na talagang alam namin na baka may gumawa uli. Iniikutan po namin siya. Sa pagsusuring ginawa naman ng Municipal Health Office ng lugar na patunayang ginalaw ang dalaga. Ang findings ko nung i-autopsy namin yung cadaver ni yung bang private parts niya ay nakabuka na. Saka nakita namin na may nagawang penetration, may pinasok na matigas na bagay kaya bumuka yun. Kwento pa ng nag-imbestiga sa kaso, 3 araw bago nakitang nakakalat na bangkay ni Karina, 3 lalaki ang nakitang umaaligid sa sementeryo. Sa sinumpaang salaysay ng isang testigo, positibong kinilala ang isang 20 taong gulang na lalaki mula sa kabilang bayan na isa sa lumapastangan kay Karina. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin malaya ang mga suspect. Napakababang kaso pa yon, yung sa desecration of death. So bali, hindi pa ganun ka-stipend po yung batas. Parang ang magiging charges lang po dun bayaran kung ano yung mga nasira. Ganun lang. Although talagang may ginawa, sabihin natin paglapastangan doon sa bangkay, pero hindi pa ganun kabigat yung batas natin para doon. Ang kasong maaari lamang isampa sa mga suspect ay ang paglabag sa Sanitation Code of the Philippines. Ipinagbabawal dito ang hindi maayos na paglilibing o di kaya naman ay pagtatapon ng bangkay sa kahit saang lugar. May parusang 6 na buwang pagkabilanggo o multang hindi tataas sa 1,000 piso ang sinumang mapatunayang nagkasala. Gayunman, walang batas na maaaring isampa sa ginawang paglapastangan kay Karina. Rape sana yung krimen, pero since hindi na siya tao, bangkay na lamang siya, hindi siya mapipinalize as rape. Sa ngayon, wala tayong batas na nagko-cover sa ganitong klaseng sitwasyon. Desecration of the dead.
Diba? Dapat manahimik na yung patay. Pero kung gagamitin mo yung patay to satisfy your sexual desires, bina-violate mo yung dignity nung manahimik siya na patay. Anong ginagawa mo pag nakakakita ka ng patay na babae na pinapasok sa loob ng morgue? Parang may pumapasok sa isip ko na gusto siyang galawin. Noong nakaraang taon, inhain ni Senator Manny Villar ang Senate Bill 1297 kung saan ginagawang krimen ang panghahalay sa bangkay. Reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabinanggo ang parusa sa sino mang gagawa nito o multang 100,000 hanggang 500,000 piso ang parusa. Hanggang sa ngayon nakabinbin ang nasabing panukalang batas. Ayon sa isang eksperto, isang nakababahalang sakit sa pag-iisip ang taglay ng sino mang sangkot sa ganitong gawain. Tinatawag itong necrophilia. Ito ay isang sakit sa isip na kailangan gamutin. Oo nga, may ginawa silang kasalanan. Pero para sa akin, ito ay isang abnormal na pangyayari na dahil doon sa mga dagok sa kanilang buhay, hindi naman natin kinokondone ang ganitong behavior. Ganito ang 2 taon nang nakasanayang gawin ni Ernie, hindi niya tunay na pangalan at isang janitor sa isang pulinarya. Pakikipagtalik sa patay ang kanyang kakaibang hilig. Ernie, anong ginagawa mo pag nakakakita ka ng patay na babae na pinapasok sa loob ng morgue? Pag makikita ko po magandang babae, tapos na doon po, inaano ko po sila. Ginagalaw mo? Opo. Parang may pumapasok sa isip ko na gusto siyang galawin. Hindi na nga raw niya mabilang ang mga bangkay na kanyang ginalaw. Pag minsan po kasi sa isang buwan, wala po akong nagagalaw. Minsan sa isang buwan naman, dalawa, tatlo. May pumapasok na patay. Parang naano po ako, parang napanap ko na po siya. Parang nasasanay na po yung utang ako. Minsan natatakot po rin po pa baka po mahuli ako ng amo ko po. Pero hindi naman po ako natatakot dun sa patay. Kwento ni Ernie, nakailang kasintahan na rin siya pero madalas daw tumatanggi silang makipagtalik sa kanya. Ito raw ang nagtulak sa kanyang gawin ang makamundong hilig. Nung nagkasyota po ako, minsan po tinatanggihan na ako. Yung dalawa po, tumatanggi. Parang ayaw po may pagtalo. Ayon sa eksperto, maaaring maging dahilan nga ang mga naranasan ni Ernie sa mga naging karelasyon nito. Usually kasi mga males ang mga nagkaroon ng necrophilia dahil sa dami na ng rejection doon sa mga babae siguro na nililigawan nila, nagkakaroon sila ng the desire for love, pero ang nangyayari doon na sa dead bodies. Ito ay isang defense nila, parang sandata nila na para hindi na sila makaranas ng rejection. May bala ka bang tumigil na ihinto to? Bakit tigil ko na rin po ito pagkatapos na? Kaya mo ba? Subukan ko po. Pero hindi dito natatapos ang ginagawang paglapastangan sa mga yumao. Dahil ang ilang bangkay, kung hindi man nirerenta, binebenta upang mapagkakitaan. Halimbawa, walang kakayahan yung tubusin yung patay nila at hindi kaya ipalibing. Ginagawa namin, hinahakila, tapos pinasusugalan namin para kumita naman din kami. Kung may mga bangkay na hindi nakakaligtas sa sexual na pang-aabuso, may isa pa kaming natuklasang uri ng paglapastangan sa mga yumao. Imbes na paglamayan at bigyan ng huling respeto, ngayon tila parang panindang inilalako ang mga patay. Sa surveillance video na ito na nakuna namin sa Caloocan noong nakarang linggo,
kitang-kitang tumpok ng mga taong pinalilibutan ang isang silong. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang pagdagsa ng mga parokyano. Nang lapitan namin ang umpukan, ito ang bumungad sa amin. Pustang mula 20, 100 at kung minsan ay umaabot pa ng 1,000 piso. Yan ang mga inilalatag sa lamesa ng mga naglalaro. Hudyat ng pagsisimula ng pasugalang kilala sa tawag na saklaan. Pero sa bandang likuran ng sugalan, isang bangkay ang matatagpuan. Magtatatlong linggo na nakaburol ang 25 anyos na anak ni Ernesto at Linda. Hindi nila tunay na pangalan. Namatay ang kanilang anak sa isang shootout sa Bulacan. Masakit talaga na mawalan ako ng anak. Kasi ngayon lang po ako nakakaranas ng ganito. Kasi nung maliliit pa sila, alagang-alaga ko sila. Pero mas lalo pang nagpabigat sa kanilang dalamhati ang pera na pantubos sa katawan ng anak sa morgue. Pumunta ako ng opisina, bumali ako ng 10,000. Hanggang doon lang talagang pabali sa akin ng amo ko. Kaya yung 10,000, yun ang pinantubos sa kuwan, doon sa patay, doon sa morgue. Pagdating sa kanilang bahay, laking gulat daw nila sa inabutang eksena. Wala pa man doon ang bangkay na paglalamayan, pinagpipistahan na ang mga iligal na pasugalan. Nung dumating ng hapon yan, paglabas ko, nagkaroon naman sila ng saklaan dyan. Pinabagaan na ng Miyerkules yan, inabutan na lang ako ng 500. Sabi, sasaka daw ng sakla yan. Tinanggap ko naman. Hanggat sa umabot na ng mga ilang araw na, nagbigay na sila ng 1,500. Labagban sa kanilang kalooban, wala raw silang iba nagawa, kundi ipagpatuloy sa saklaan dahil dito raw nanggagaling ang pantustos nila sa burol. Kaya ang kanilang patay, nagmistulang bagay na pinaparentahan. Bastos bastos talaga. Alos din nga ako umar sa mga tao dyan minsan Parang hiyang-hiya nga ako dyan talaga. Ilang araw na nga yan, hindi nililibing yan. Dito rin namin nakilala ang taong namamahala sa saklaan, si Jay. Hindi niya tunay na pangalan. Ang nangangasiwa raw sa mga saklaan sa Maynila, Malabon at Caloocan. 18 taon na raw niyang ginagawang negosyo ang mga bangkay. Halimbawa po, sinasabi ko sa ospital, wala nang claim na 2 months o 3 months. Binibili po namin yun at papasugalan po namin yan mga 3 weeks o 1 month. Yun na po ang pinakamatagal. Umaabot daw sa 5 hanggang 7,000 piso ang halaga ng bawat bangkay na binibili nila sa ospital. At kung kapos sila sa budget, nirerentahan na lang daw nila ito sa mga morgue. Halimbawa, walang kakayahan yung tubusin yung patay nila at hindi kaya ipalibing. Ginagawa namin, inaarkila, tapos pinasusugalan namin para kumita naman din kami. Malaking halaga man ang puhunan. Bawing-bawi naman daw ito dahil kung minsan umaabot ng 40 araw ang lamay at saklaan. Sa isang gabi, depende kung malakas ang sakla. Minsan nasa 10,000, minsan 15,000. Per gabi? Oo. Pag mahina, pinakamababa na yung 5,000. Kampante raw silang hindi sila mahuhuli ng mga alagad ng batas dahil ang mga pulis sangkot raw mismo sa iligal na kalakarang ito. Minsan pag dadaan sila, tinatawag yun pag sinabing biyak-biyak pulis yun, binibigyan namin pinakamababa yung 100. May contact rin kami ng mga pulis din Kaya minsan, alam nila pero hindi nila inuhuli. Bukod sa mga pulis, may ilan din naman ng tiwaling opisyal na kasabwat sa kanilang iligal na gawain. Merong kagawad, merong barangay chairman, minsan may nagtatrabaho sa City Hall, iba-iba Magagamit natin ito para ipursu o ituloy natin yung investigasyon at malaman natin kung totoo ngang merong ginawang pagkakamali o pagsuway sa regulasyon ng pambansang pulisya. Doon kami rin humingi ng tulong pag nagkakaroon kami ng problema. Gaya niya minsan pag nagkahulian yung mga tao namin, tinutubos namin pero madali sila nakakalabas. Labag sa batas ang pagtatayo ng pasugalan gaya ng mga saklaan. Sang-ayon na rin ito sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law.
Pero gaya ng limitasyon sa kasong pwedeng isampa sa mga umahalay sa bangkay, wala ding batas na pwedeng pumrotekta sa bangkay na nirerentahan o ibinebenta. Ayon kay Chairperson Eta Rosales ng Commission on Human Rights, hindi nagwawakas sa kamatayan ang paggala sa karapatang pantao. Ang dapat mangangasiwa yan, maybe the institutions of government, no? The local government, the Department of Health, so that kung ang punerarya halimbawa, merong bangkay doon, wala siyang karapatan na ibebenta lamang niya yan. Ano ba ginagawa ng ating local government? Anong ginagawa ng barangay? Anong ginagawa ng pamayanan? Anong ginagawa ng lipunan sa ganung klaseng mga problema? Sa mga tweed, it's a question of how society address this concern. So in this case, there is a failure in the system of social services. Sa kanilang huling sandali, marapat lamang na mabigyan sila ng respeto at paggalang. Buhay man o patay, walang lugar ang pananamantala at paglapastangan. Kung may sapat at tamang batas lang na mga ngalaga sa mga yumao, hindi sana magpapatuloy ang maling pagtrato at paglabag sa kanilang karapatan. Ako si Jigo Manica. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.